Good morning mga kabahay. Naghahanap po ba kayo ng magandang 4 bedrooms, single attached dito po sa may Lipa, Batangas? Pwede niyo po i-consider itong aming Larissa single attached sa may Paseo de Lipa. Pwede po nasa harapan natin. With a minimum lot area of 100 square meter na floor area of 90 square meter. 4 bedrooms, 2 toilet and bath. Meron siyang carport and complete turnover. Available through bank and Pag-ibig financing. Ang developer pala nitong Paseo de Lipa ay same developer po ng Sabella Village sa Cavite. So isa po sa mga successful project natin ano. So ito pong prices nila dito, for me napaka-reasonable din po. So 4 bedrooms na 'yan. Nasa later po pwede niyo check sa dulo ng video na to ang computation. Okay, so by the way, ako nga pala si Chad Ricafort sa Poco Real Estate Broker at nanonood po kayo ngayon ng aking house tour. So yung minimum lot area po na 100 square meter ay mula po dito sa firewall ng bahay. Diretso po no. Hanggang possible mga hanggang dito po yan. So 3 meters po ang setback mula po sa pader ng bahay hanggang dito po. Diretso. So ito naman yung kanyang carport. So kami minimum na 100 square meter na lot area hanggang dito naman po. Sa poste na to, diretso din po yan. So ito yung pwedeng kang mag-park ng isang sasakyan. Pwede po ang mga pick-up or van. Kasyang-kasya pa rin po yan. And dito sa side, meron po kayong 2 meter na setback. So ikutan muna po natin yung property. So papansin po ninyo, dito po meron siyang sliding door. Palabas po ng lanay. Sa likod naman, meron pa rin po kayong spacious na setback. Tulad niya. So, I think more than 2 meters ito. So, mula dito sa pader na to hanggang dito, medyo malapad pa po yan. Kung magpapalagay ka ng mga bubong dyan para po gawin mong dirty kitchen or laundry area, napakaluwag pa po niyan. So, hanggang dito pa po ang iyong property line sa pader na yan. So, kung papansin po ninyo, may mga rainwater catcher po siya na free na rin po, no? Okay? So, dito sa harapan, kung papansin po ninyo, yung design ng bahay pala, may mga bricks pa na katulad niyan. Yan. So, may mga texture pa po, no? And ito pala yung kanyang septic tank. Okay, so pasok naman po tayo sa kanyang main door. So, ito kanyang main door, 90 cm ang lapad at flush door po siya. Pero solid po yung pagkaka-build. So, ito yung mga doorknob niya. Okay, so meron pa siyang second lock dito. And medyo mabigat po na yung kanyang main door. So, ito palang papasukin natin na model house nila ay dress up. So, may mga gamit po siya. Siyempre, yun po ay hindi kasama kapag tinurnover sa inyo. Pero papaliwanag ko po sa inyo kung ano po yung mga kasama. For example, ito pong tiles na to. Kapag ka po complete turnover po ang pinili ninyo at with tiles, so yun na po siya. Yung kisame po, ganyan na po yung actual turnover. So yung living area niya, saktong-sakto lang po yung laki. Yung sofa pwede mong ilagay dyan and yung TV mo po pwede mong ilagay dito. Ito yung kanyang dining area. So kung papansin po ninyo, 6-seater dining table po ang nilagay nila, maluwag. Makakaikot ka pa po sa palibot ng dining table. Dito po yung sliding door, palabas po sa lanay. Ito naman yung kanyang kitchen area. So yung countertop na to, yan po yung actual turnover, naka-natural granite, stainless steel sink. So ito pong mga mukha pong bato sa backsplash niya, mga wallpaper lang po. So hindi po yan kasama. And ito po, may mga modular cabin po. Ito po kasama na po pag tinurnover sa inyo. Pero itong nasa ibabaw, yan po ay wala pa po, no? So kung papansin po ninyo, ang mga bintana po nila ay mga aluminum ang materyales and may mga screen katulad niyan. So yan po, ito po yung screen. Lahat ng bintana po nila at yung sliding door may screen din po. At ang kagandahan po dito, lahat po ng bintana nila dito sa ground floor at sa second floor
May mga grills na po katulad niyan. Okay, so safe na safe din po ang bahay na 'to, 'no? Okay. So next naman punta tayo dun sa kanyang first bedroom, dito sa ground floor. So kung meron tayong mga kasama sa bahay na nahihirapan ng umakyat sa second floor, tamang-tama ang kwartong ito. Single size bed lang po nilagay nila, pero kung maglalagay ka ng double size, possible hanggang dito. Maluwag pa rin naman, may lakaran pa rin naman po. May bintana, and meron kang space dito for built-in cabinet. Yung mga pintuan pala ng bawat kwarto nila, so flush door po ang ginamit. May mga design din. Ito pala yung pintuan, palabas naman po dun sa dirty kitchen or service area. Ito naman yung ilalim ng hagdan. Pwede mong gayahin po, no? Additional storage, pwede mong pasaraduhan yan. Yung hagdan, mga tubular ang ginamit. Mga makakapal po na bakal. So kahit pukpukin ko ng ganito, hindi siya nagwiwigil. And may mga square bar pa po dito. Okay, so ito naman pintuan, steel door. And ito naman yung kanyang toilet and bath sa ground floor. So actual turnover ng lavatory, medyo maganda na rin po yung size ng lavatory niya. Medyo malaki-laki na rin. At ang maganda rito, meron siyang magandang pedestal dito. Nakatago yung mga tubo. Yung toilet niya, medyo basic lang po itsura. Pero yan, maganda rin. At least meron na rin naman po, di ba? Maganda na rin naman. PVC type po ang kanyang pintuan. Yung tiles po ng kanilang toilet and bath, half lang po, katulad niyan. Pero, napakaluwag ng kanyang shower area. Okay. Actual turnover ng shower head at yung kanyang faucet. At ang maganda rito, meron ding malaking bintana, yung kanyang toilet and bath. May screen, may grills, kompleto din po. So, akit naman tayo ngayon sa second floor. Mga solid panel wood po, yung mga steps. Pag akit po ninyo, mapapansin po ninyo na may vinyl planks po siya. So, yun na po yung actual turnover. So, ito yung 3 bedrooms. Pero, puntahan muna po natin yung toilet and bath. So, dito, bago makaring yung toilet and bath, meron ka pang space dito for storage. Okay, so yung cabinet, hindi pa po yung kasama. Pero yun po, pwede mong gawing storage ng cabinet para sa mga toiletries mo. Okay, and same lang naman po yung mga fixtures na ginamit. Pero kung papansin po ninyo, mas malapad po ito compare mo sa toilet and bath sa baba. Ayan. Okay. And meron ka pa rin malaking bintana dito. So next naman, punta po tayo dun sa first bedroom. So to first bedroom, okay, so single size bed lang po ang nilagay nila, pero kung mga double size, hanggang dito yan, maluwag pa din. May space ka pa for study table, pwede ka pang maglagay ng malaking built-in cabinet mo dito. Okay, so lahat din po ng unit kwarto, may mga outlet at butas for window type aircon. Okay, so yan yung outlet. Okay, so second bedroom. So ito, mas malaki po itong bedroom to compare mo dun sa first. Kahit maglagay ka ng mga queen size bed dito, malaki pa rin po no, hanggang dito. Maluwag pa rin po. At itong kwartong ito, dalawa yung bintana niya. Kaya malamig. Okay, maluwag. Pwede ka pang maglagay ng malaking built-in cabinet dito. I think pwede mo rin itong gawing master bedroom. Pero check po natin yung master bedroom. Kung gaano kalaki. Okay. So, mas malaki pa rin ito. Compare mo dun sa second bedroom. So, meron kang malaking space dito for built-in cabinet. Pwede kang maglagay ng TV dito. Dalawa rin po yung bintana niya. At queen size bed po ang nilagay nila. Okay, so hanggang dito po yan, queen size bed. So, may space ka pa for side table. Okay, so mataas din po yung kanyang
Kisame. Kung papansin po ninyo doon sa style ng bahay, medyo pababa po sa likodan yung bubong. Pero ito po yung nasa likod na part na po tayo ng bahay. Pero mataas po, no? Ito yung ilaw niya. So, hindi ko siya maabot kahit tumingkad ako. Okay? So, labas na po ulit tayo para makita po natin yung magandang bahay. Okay, so yan po ang aming Larissa Single Attached. Sa computation po, ito po makita nyo sa screen ninyo. Ito po yung computation for Pag-ibig Financing. Hindi na po yung total contract price, down payment, reservation fee, monthly amortization, at required gross monthly income. Ito naman po yung sa bank financing. Hindi na rin po yung total contract price, reservation fee, down payment, monthly amortization, at required gross monthly income. Sa mga amenity pala, meron siyang ilalagay po na basketball court, clubhouse, swimming pool, parks and playground sa bawat phase po ng subdivision po nila dito po sa Paseo de Lipa. And dito rin po sa Paseo de Lipa, magkakaroon din po ng mga commercial space, mga sports center, at marami po pong iba. Ano? Okay? So, sa accessibility pala, mula po dito sa project na to, medyo malayo lang po sa town proper ng Lipa, pero napakaganda rin po ng simoy ng hangin. Pero mga 6 kilometers away mula po sa town proper, papunta po dito sa subdivision. So I think mga nasa 10 minutes drive. And doon po sa town proper, doon na po yung malls, hospital, mga school po. Okay, so kung gusto po mag-inquire ng aming Larissa Single Attached, please contact me on my Facebook page or mobile number. At kung interested na po kayo mag-reserve sa about property na in-offer ko, mag-reserve na kayo. Dahil ang property, patagal ng patagal, pamahal ng pamahal, palayo ng palayo. Yun lang po at maraming salamat po.